Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Sa mapanghusgang lipunan ay mahirap magkaroon ng relasyon. Hindi tanggap sa paningin ng karamihan dahil nakakatanggap tayo ng panghuhusga at iba't ibang masakit na salita. Pero kung tunay ang nararamdaman ay walang makakapigil sa pagmamahalan ng dalawang taong magkarelasyon. Dear Papa Dudut, hello! I hope that you and our listeners are doing fine. At the time you receive my letter, just call me Gael, 41 years old, from Laguna. I just want to share a story from my life that I believe holds a lesson for those listening today. I was in college nang ma-realize ko na hindi ako straight, bisexual ako. At kahit na ganoon ay nagkaroon pa rin ako ng mga ex-girlfriend. At isa na nga doon si Iris. At ang bahaging ito ng buhay namin ang gusto kong ikwento ko sa inyo, Papa Dudut. Kumusta ka na? Natigilan ako nang marinig ang isang pamilyar na boses mula sa hawak kong cellphone. Ang tinig niya na nagbabalik sa akin sa isang bahagi ng aking buhay. Isang gabi ng pinaghalong kaligayahan at kalungkutan. Nandiyan ka pa ba? Ang tanong na muli ng boses. Sa kabilang linya, si Carlo. Sandali kong tinitigan ang cellphone ko at hindi ko malaman kung ano ang gagawin. Love, sino yan? Ang tanong ng girlfriend ko noon na si Iris na galing sa kusina. Dala ang masarap na hapunan na ipinangako niya sa akin. Isa sa dalawang pangako na aking haharapin ngayong gabi. Tinakpan ko ng palad ko ang speaker end ng cellphone para hindi marinig ni Carlo ang sasabihin ko. Wala ang sabi ko kay Iris. Oo yata yung kausap ni Bubbles na gustong mag-sponsor ng show mo. Si Iris ay nakilala ko nang ako'y nagtatrabaho na bilang artist in residence ng isang professional theater company sa Metro Manila, Papa Dudut. Si Iris ay nagtatrabaho bilang sales executive sa isang malaking insurance company. Ang tanghalan ay isa lamang diversyon sa kanyang mapaghamong buhay. Katulad ng iba na nagkaka-interes sa tanghalan ay nagsimula si Iris sa pag-attend ng mga workshops. Tuwing summer, gumanap siyang Laura Wingfield sa Dulang Douglas Menagerie ni Tennessee Williams. Ito ang kanilang showcase production. Ako ang kanilang stage manager. That was so many years ago. Imbitahan mong mag-dinner. Ang payo ni Iris. Marketing yung friend din yon na amin nakakausapin ko. Dagdag pa niya. Sabay abot ng telepono. Hindi na ako na, ang dagli kong sabi. My friend would like to know if you can join us for dinner tomorrow. Ang tanong kong bigla kay Carlo. Si Carlo ang pinaka-espesyal na alaala ko sa buhay estudyante ko noon. May 7 taon na ang nakakaraan. Nasa 3rd year ako, unang semester. 3 taon na ng mga pangarap sa tanghalan ang magkakasama naming binuo ni na Carlo at ng iba ko pang mga kaklase. Mga pangarap na natupad naman din pero sa ibang paraan. Dahil humiwalay si Carlo, dala ng mga hindi maiiwasang pangyayari, ay napilitan siyang umalis ng Maynila at umuwi sa Zamboanga, kung saan ay pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Kasabay ng kanyang pag-alis ay ang pag-usbong naman ng katotohanan ng aking pagtatangi sa kanya at ng pagtanggap at pagyakap ko sa aking tunay na pagkatao.
Si Francisco, eto ano ka ba? Ang sabi ni Carlo. Tulad ng dati ay malambing at malambing sa pandinig ang kanyang tinig. Kahit pa siguro nalilito siya sa kakaiba kong inaasal. Ano na naman ba ang nahit-hit mo? Ang tanong niyang pabiro. 5:30 tomorrow, ang sagot ko. That's okay, I'm free. Sabihin mo sa Mega Mall, yung Korean resto sa 4th floor, ang sagot ni Carlo. Busy ka yata? Parang may hint ng disappointment sa kanyang boses. Anyway, nandito ako ngayon sa Maynila. I have some business to attend to. Sige kita tayo sa Mega Mall bukas, ang sabi niya. At walang paalam na pinatay ang cellphone niya. Talagang naapektuhan ako sa tawag niya. Kasi naka-4 na basong tubig yata ako bago ko malunok yung isang kutsarang pagkain na isinubo ko. Are you dehydrating ba? Ang pabirong tanong ni Iris. Saka siya tumawa. Masarap? Ang sagot ko naman. Saka ako sumubo ng isa pa. Ewan ko kung nagkaintindihan kami. May sinasabi si Iris. Pero hindi yata Tagalog. Ewan ko kung ano. Kaya tinuloy ko na lamang ang pagnguya. Funny, di ba? Ang sabi niyang bigla. Tumawa naman ako at tumango. Bakit ka natatawa? Ang tanong ni Iris. Na parang naiinis. Honestly talaga. Hindi ko alam kung bakit. Ano ba yung sinabi mo ulit kanina? Ang tanong ko na medyo mahina. Sabi ko, it was a weird day yesterday. Imagine, paglabas ni mama ng bathroom, naslip siya. Sabay bagsak sa sahig. So we had to scoot her off to the hospital where suddenly may power failure. She nearly died from all that pain. Tapos saka ako nakita sa kalendaryo. It's a Friday the 13th pala, I said. I grew up not believing in superstition. Tapos these things would hit me in the face. I find that kind of funny, don't you? Not funny as in nakakatawa. Funny as in weird, strange, hindi ba? Ang sabi niya. Ewan ko kung humihinga. Hindi ko alam exactly kung ano ang sasabihin. Kaya, itinuloy ko na lamang ang pagkain ko. So will you meet him tomorrow? Ang tanong ni Iris. I'm warning you ha, sabi niya. Hala, may alam ba si Iris tungkol kay Carlo? Bakit? Ano bang akala mo gagawin namin? Tanong ko. Iris, look. Ano ka ba, Gael? The last time you went out with sponsors, nalasing ka. Tapos, you pick a fight with the guards. Pinagsasabihan lang kita na sa susunod mong gagawin yan. We won't bail you out. Ano ba talagang nagustuhan ko kay Iris? Bakit ba hinahayaan ko siyang mangapi sa akin ng ganito? Hindi naman perpekto ang skin niya. Medyo tabingi pa nga yata ang pisngi niya. Pero for some strange reason, na-involve ako sa kanya. Baka talagang iba lang ang epekto ng stage light sa theater. Kapag naghalo na ang pula at ang asul. At dahil nga sa stage makeup ay nabubura ang mga blemishes mo. Nagbabago ang itsura mo. And then, you create this perfect illusion of a character. Someone who is far removed from who and what you really are. Parang yung mga mumunting laruan na kristal ni Laura. Isang pintuan sa daigdig ng ilusyon. Baka ngayon si Iris para sa akin. Isang ilusyon. Natatandaan ko yung Iris na yon. Siya yung kasama ko noon sa rooftop ng Shangri-La. Pagkatapos ng aming palabas. Sa Shangri-La pa noon, nakabase ang grupo namin. Why do you want to be an actress? In the theater? Ang tanong ko noon sa kanya. Ngumiti lang siya at tumingala sa kalangitan. Maliwanag noon ang buwan at kitang-kita ang mga mumunting tala at dahil walang ibang pinanggagalingan,
ng liwanag sa ganoong kataas na lugar ay mas maliwanag ang buwan at may kakaiba itong kagandahan. Did you know what the ancients believe about actors and actresses? Ang sabi niya, na parang isang napakahiwaga at napakagandang panaginip sa gabi ng gitnang tag-araw. Sabi nila noon, ang mga actors daw ang nagsisilbing mga Diyos at Diyosa. Kaya nga, nagsimula ang teatro bilang isang religious festival. Hindi ba? Ang sabi niya. Yon ang tingin ko sa kanya noon. Isang Diyosa. Isang tula. Isang napakasidhing prosa. Parang nananahan sa kanyang pagkatao ang lahat ng palaisipan at kasagutan ng buong kasaysayan. I remember crying when she lost her baby. At as the enigmatic Hedda Gabler, I cried again when her husband Jason betrayed her as the tragic Medea. At noong ako ang nag-design ng set para sa local production ng Evita, I made sure that her Casa Rosada scene would be grand. I used materials that were barely seen. Nothing should block the view to her full splendor. She was perfect in her white gown and glittering jewels as she sang Don't Cry for Me, Argentina. That was the Iris I fell in love with. Why are you singing that song? Si Iris ang nagtanong. Hindi ko napansin na napapakanta na pala ako. Nasaan na ba ako? Oo nga pala, I'm here at her house. And we're having dinner. At kanina lang, nakausap ko si Carlo. Si Carlo na may pangako. You know what? I really need to go home now. Ang sabi ko. Sabay na tayo. You've barely touched your food. Ang sabi pa ni Iris. That's right, ang sabi ko. Sabay tingin sa pagkain. What is this anyway? Lamb chops. Ang sagot niya. How can you? Kamuntik ko ng sigaw. You eat cute little huggable lambs? That's disgusting. Ang sabi ko. At tumalikod. At naglakad papunta sa kotse ko. Ewan ko kung ano ang reaksyon niya. Dahil hindi ko na tinignan pa papadulog. Hindi ko matandaan kung talaga bang naging kami ni Iris. Kung niligawan ko ba siya. O basta na lamang kaming laging magkasama. She calls me love. Pero that's her term of endearment for everyone she knows. She kisses me, yes. Pero she also kisses everyone she knows. We have dinner every now and then. We share stories. We share our dreams. Doesn't mean anything at all. O, isa lang ba siya sa maraming taong nakilala ko sa aking mahabang paglalakbay sa buhay? Masarap ang maglakbay at harapin ang hamon ng buhay. Kuminsan ay masaya, kuminsan ay malungkot, kuminsan ay may naiiwang sugat, masakit sa loob. Shit, sabi ko. Saan ko nga ba nabasa yon? Alam ko dula yun na-discuss yata namin noong college sa panitikang Pilipino. It's playing in my head at may boses na ngayon. Boses ni Carlo. Schizophrenic na nga ba ako? Araw-araw kong binabasa ang tula niyang iyon. Yung tulang iniwan niya sa salamin ko sa dressing room. Dahil hindi na kami nagkita pagkatapos ng huling palabas. Yung tula niyang yon ang patuloy kong pinanghahawakan. Patuloy kong iniyakan ng kung ilang buwan din. Isang tanda ng masarap na alaala. Isang gabi ng hamunin ng pagmamahalan ang puso ko. Naging masaya na nauwi sa kalungkutan. Parang may sugat na naiwan sa puso. Mahapdi pa sa damdamin. May kung ilang buwan ko rin siyang kinausap sa mga pangarap ko. Lagi ko siyang pinipicture out
nakasama sa kwarto ko, kasabay sa paglakad ko, kasabay ko sa pagkain at kahit sa trabaho ko sa backstage. Palagi ay iisa lang ang kanyang itsura. Yung itsura niyang naiwan sa aking isipan noong huling gabi bago ang aming palabas. Ang kanyang matang nangungusap, ang kanyang mga ngiti. Ito ay isang pangako na aking tutuparin sa aking pagbabalik. Puso mo'y aking aangkinin. Ito na ba ang araw na sinasabi niya? Tiningnan kong sandali ang aking itsura sa salamin at marami nang nagbago. Iba na ang ayos ng buhok ko. Sumusunod na ako sa mga uso ngayon, hindi katulad noon. Noong simple pa lamang ang buhay ko sa college. Noong dapat pa akong magtipid dahil nakabudget ang pang-araw-araw ko. Noong kontento na ako sa fishballs, kwek-kwek at maanghang na pusit doon sa stand na nakapwesto malapit sa Abelardo Hall. Bakas na rin sa aking muka ang ilang mga dinaanan kong problema sa buhay. Yung unang credit card ko na hindi ko mabayad-bayaran. Yung panganganak ni Ate Salve na umubos sa lahat ng laman ng savings account ko. 7 taon ang nakakalipas nang huli kaming magkita. Marami nang nagbago sa loob at sa labas. May kumakatok sa bintana ng kotse ko, si Iris. I rolled down the window. Akala ko ba aalis ka? 15 minutes ka nang nandyan sa kotse mo, ang sabi niya na parang naiirita. Nasaan na ba ako? Mabilis na umikot ang mata ko. Nasa loob ako ng kotse ko at hawak ko ang manibela. Nasa driveway ako ng bakuran nila Iris at nakaharap ako sa bukas nilang gate. Walang sabi-sabi na pinaandar ko kaagad at umalis. Isang laksang tanong ang umandar sa isipan ko. Punyeta si Carlo yan. Bakit ba ganyan ang epekto niya sa akin? I'm usually a rational and very level-headed person. Bakit ba ako nagkakaganito? Pagdating ko sa bahay ay dumiretso ako kaagad sa bathroom. Pinaandar ko ang shower at hinayaan kong dumaloy ang malamig na tubig sa aking buong katawan. Huli na nang mapansin kong nakadamit pa pala ako at kasabay na nabasa ng damit ko ang mga bills ng kuryente, ng tubig at ang account billing ko sa Globe. Nagkarelasyon din naman ako ng dalawa. Pagkatapos ng nangyari sa amin ni Carlo, nagka-girlfriend ako ng isa, si Ella, na classmate ko, at isang boyfriend si Greg, yung pumalit na resident stage manager pagkatapos ni Carlo. Kung tutuusin nga ay mas masidhi pa ang nangyari sa amin ni Ella. Walang-wala sa nangyari sa amin ni Greg at lalo naman sa nangyari sa amin ni Carlo na parang larong bata lang. So, bakit ba ako nagre-react ng ganito? Ito ay isang pangako na aking tutuparin sa aking pagbabalik. Puso mo'y aking aangkinin. Parang multong bumabalik sa isipan ko ang mga huling katagang ito mula sa kanyang tula, Papa Dudut. Aaminin ko na matagal kong hinintay na tuparin niya ang ipinangako niya. Matagal akong nagbabaka sakali na tatawagan siya o ang dahilan kung bakit pinakaingatan ko ang aking cellphone number. Hindi ako nagbago ng numero at naging maingat ako sa paggamit ng telepono in public para hindi ma-snatch ang unit ko hanggang sa nawala na sa uso ang gamit kong phone. Hindi pa rin ako nagpalit hanggang sa napagod na lamang ako ng kakahintay. Hindi ko pa rin pinalitan ang number ko dahil may mga ibang contact ako na nakalagay sa list ko. Natatandaan ko noong binura ko ang pangalan ni Carlo sa list. May kaunting kirot at pait. Pero dapat magpatuloy ang buhay. Yun ang payo ko sa sarili ko at nakilala ko nga si Iris
Tama, na aalala ko na. It was during her last night of performing the role of Evita. The local producers agreed to incorporate Madonna's song, You Must Love Me, mula sa film version. She was wearing this magnificent white glittering gown, and she has just ended her scene with the enigmatic Che. She stood high at center stage, a tragic image of a dying heroine who is valiantly fighting to the very end. She looked at me, then at my dark little corner at downstage right, behind the wings. Everyone who was with me at the wings were looking at me because I was crying. Hindi ko alam kung bakit. And when the final curtain fell, amidst the audience's applause, I approached her. Everyone was looking at me, at us, as we quietly look at each other. The actress and the stage manager, she in her wonderful costume, me in my black attire and headset. She was smiling, looking at me, as if unsure of what to do next. And when we finally hugged each other and kissed, the cast broke into an enthusiastic applause. It came at the trail of long months of catfights. We always disagreed on a lot of things before we became good friends. Then we do casual dates with a group of friends, watching movies and concerts, eating out and having beer, doing the rounds of museums. She was a complete orgasmic experience in an artistic kind of way. But then, like all things art, it is never clear where reality and imitation part ways. Shit, hindi kaya. Nasasobrahan lamang ako ng kape. The following afternoon, 5:15 pa lamang, ay nasa Mega Mall na ako. Nakasuot ng simpleng t-shirt at jeans. Sinadya kong magtigil muna doon sa upuan na directly opposite sa Korean resto para makita ko ang mga pumapasok sa loob. 5:30 dumating si Carlo. Nasa oras pa rin. My jaw fell and made clal noises as it hits the floor. Everything about him is exactly as I remember him. Yung ponytail niyang hanggang balikat. Yung black leather sandals na hindi na yata niya pinalitan. Yung brown eyes. Yung makapal na kilay. Yung aquiline nose. At medyo bilugang muka na may belo. The tall signs of his Filipino-Spanish pedigree. Kung may nagbago man, ay mukhang lumusog siya ng kaunti. Pero kaunti lang. Tamang-tamang nagkalaman. Ang dati ay balingkinitang frame. Bagay na bagay pa rin sa kanyang jeans. Pagkaupo niya, ay nilabas niya ang kanyang cellphone. Nag-ring ang phone ko. Nasaan ka na? Ang tanong niya nang nakangiti. Parating na ako, ang sagot ko. And then it all came back. Yung hamburger na pinagsaluhan namin. Yung tahimik na paglalakad pabalik sa teatro. Noong pinaupo niya ako sa steps, sa harapan ng teatro para patahanin. Ano ka ba? Ang pabiro niyang alo. Hindi naman ako namatay makikita pa tayo ulit, ang sabi niya noon. At narito na siya ngayon. Nagulat pa si Carlo nang makita niya ako. Kahit ako, nagulat din. Dahil naroon na pala ako sa tabi niya. Sa tabi ng silyang inuupuan niya. Tumayo siya para batiin ako. Ewan ko kung bakit. Bigla ko siyang hinalikan sa labi. Matagal at punong-puno ng pananabik ng pagmamahal. Ramdam na ramdam ko ang mapag-usyosong tingin ng iba pang mga customers at crew sa restaurant. Pero wala akong pakialam. Bigla akong tinigilan ng paghalik sa kanya. Sabay sampal sa kanyang muka. Saka ako tumalikod at lumabas ng walang sabi-sabi. Alam kong sinundan niya ako.
Pagkatapos ng ilang minuto, "Ano ka ba?" ang paangas na tanong habang sinasabayan ako sa paglalakad. "Palagi mo na lang akong sinasaktan. Ang tagal-tagal nating hindi nagkita. Tapos sasampalin mo lang pala ako. Ano naman ba ang nahit-hit mo?" tanong niya. "Bakit ba yan na lang ang lagi mong tinatanong sa akin? Kung anong nahit-hit ko? Mukha ba talaga akong adik?" ang pangaskoring tanong. Tahimik lang kaming dalawa hanggang sa kotse. Tahimik pa rin kami habang nagda-drive. Paminsan-minsan ko siyang binabato ng tingin, pero hindi siya sumusulyap man lang sa akin. Nakakunot ang kanyang noo. Halatang naiinis sa inasal ko. Bakit nga ba nagkaganito ako? Dumiretso ako sa bahay at tahimik na bumaba ng kotse. Sinundan pa rin niya ako. Pagbukas ko ng pinto ay hinila niya ako. "Ano ba talagang problema mo?" ang tanong niya. Hindi na naman ako nakasagot. Dahil dito ay siniil ko ulit siya ng halik, Papa Dudut. Mas masidhi kesa kanina at ginantihan din naman niya ako. Mas mainit, mas mapusok. Nasa ganoong ayos kami. Habang pumapasok kami sa loob ng bahay, sinara ko ang pinto habang hinahabol ko ang paghinga. Napakatamis pa rin ang kanyang labi at parang napapawi ang uhaw ko mula sa isang kakaibang malamig na tubig na tunay na nakapagpapatibay. Nang lumingon ako, napansin kong maliwanag ang loob ng bahay. Natigilan ako at tumingin sa paligid. Naroon si Iris at ang mga kasama namin sa tanghalan. May kaunting handa, may mga lobo at isang banderang yari sa kartolinang puti at krayola. "Happy birthday, Gabs! We love you!" ang sabi nila. Parang nasaniban ng kung ilang demonyo ang mukha ni Iris. "I can explain this," ang nasabi ko lang. Bago ako sinampal ni Iris at nag-walk out. Wala akong nasabi. Hindi na ako nakapag-isip. Tahimik na umalis pa isa-isa ang iba pa naming mga kasama. Hanggang si Carlo na lang ang natira. Nilapitan niya ang maliit na larawan naming dalawa ni Iris. Yakap-yakap ako ni Iris sa larawan at hinahalikan sa pisngi. Matagal niya itong tiningnan, saka siya humarap sa akin. "Alamin mo munang mabuti kung ano talaga ang gusto mo sa buhay," ang mahina niyang sabi. "Saka na lang ako babalik kapag maliwanag na sa iyo ang lahat," sabi niya. Pinunasan niya ang kanyang kamay, ang luhang tumulo sa kanyang mga mata. Saka siya tahimik na umalis. Katulad ng iba, nag-file ako ng indefinite leave sa company manager ng aming grupo. Dala na rin siguro ng sobrang hiya sa inasal ko. Matapos ang 2 buwan, nalaman ko na lamang na wala na sa grupo si Iris. Nag-resign na rin siya sa kumpanyang pinaglilingkuran niya. Sinubukan kong tawagan si Carlo sa kanyang cellphone, pero laging out of coverage area. Ako naman ay nagpasyang bumalik sandali sa pag-aaral. Nag-enroll ako ng masters sa production. Doon na rin sa pamantasang pinanggalingan ko. Mabilis na lumipas para sa akin ang 2 taon. Kasabay nito ang paghilom ng pinakahuling sugat na ininda ng aking puso. Ang pagkawala ni Iris at ang muling pagkawala ni Carlo. Pagkatapos ko ng masteral ay inanyayahan ako ng aming departamento na magturo sa aming institusyon. Tinanggap ko naman. Ewan ko kung dahil talagang gusto kong magturo o gusto ko lang na may mapagtuunan ng pansin para maibaling ang aking atensyon mula sa kalungkutan na aking
nararamdaman. Ikalawang taon ko na ng pagtuturo. Lubusan na ring nagbago ang aking itsura. Umikli na ang aking buhok na mas bumagay sa aking bagong propesyon, ang pagtuturo. At dahil nga sa tanghalan pa rin ang aking buhay, I was assigned to direct one of the plays na ipapalabas namin sa aming susunod na season. Ang Dulang Antigone ni Jean Anouilh sa ika-50 taon matapos kong gampanan ang karakter ni Haemon. Matapos ang masidhing alaala ng huling gabi ng pagsasama namin ni Carlo bilang magkaklase. Heto na naman ang mapaglarong dulang ito. Ito na talaga yata ang batik at sumpa sa aking pagkatao. Maraming alaala ang parang mga multong nagbabalik sa akin sa loob ng dating tanghalan. Sa rehearsal hall, sa dressing room, mga multo ng kahapon, pero matapos ang mahabang panahon ay wala na ang hapdi at kirot. Sa huling gabi ng aming palabas ay mas marami ang mga taong nagsidalo. Karamihan ay mga estudyante at mga magulang ng mga nagsiganap. Mabilis na natapos ang kaunting handaan ng cast and crew. Saka umuwi na ang lahat. Ako na lamang at ang stage manager ang natira. Ang estudyante kong si Mayan. Nasa stage ako noon. Nakaupo sa may set habang abala si Mayan sa pagliligpit ng mga gamit. Bukas na bukas din ay babaklasin na ng production design crew ang set. Pagkatapos magligpit ni Mayan ay nagpaalam na rin siya. Lumapit siya sa akin at inabot ang isang bote ng champagne kasama ang isang kopya ng aming playbill. Ano to? Ang tanong ko na medyo natatawa. Ipinapaabot po sir nung dalawa doon sa audience, ang sabi niya. Saka tumalikod at umalis. Nanlamig ang buong katawan ko at tumingin ako sa madilim na audience gallery at pilit na inaaninag ang dalawang tao na nakaupo roon. Tumayo naman sila. Isang lalaki at isang babae na naglakad papalapit sa harapan ng stage. Si Iris at Carlo. Malaki na ang kanilang pinagbago. Mas naging stylish si Iris. Si Carlo naman ay tumuwid na. Yung dating mahaba at kulot niyang buhok, nagpa-rebond yata. Saka pinaputol sa shoulder length. Mas bagay, umakyat sila sa stage. At sinamahan ako sandali. Pinagsaluhan namin ang bote ng champagne. Gamit ang mga tirang plastic cups mula sa cast party. Nagumustahan at nagkwentuhan, kakarating lang nila ang pareho galing sa abroad. Si Iris mula sa New Zealand kung saan natanggap siya to portray Maribel sa isang franchise production ng Beauty and the Beast. Nakadalawang taon din siya. Si Carlo naman ay kakatapos lang ng stint niya sa Europe where he portrayed Angel Ras sa touring production ng Les Miserables. Pareho silang nasa Pilipinas ngayon. Cast sa isang palabas ng PETA. Artista ka na rin pala, ang nakangiti kong sabi sa kanya. Sabi ko naman noon, hindi ba marami pang opportunities ang darating? Ang sagot niya, congrats nga pala sa directorial debut mo, ha? Ang sabi ni Iris. Ngayon ko lang napansin na talaga palang napaka-sincere niya at talagang maganda. Sorry ha, ang mahina kong sambit. Because I was a total, natawa siya ng bahagya bago tumayo. Huwag mo nang isipin yon. Saka, may asawa na ako ngayon. I'm Iris McLean na ngayon, ang sabi niya. Hinalikan niya ako sa pisngi bago kumaway sa aming dalawa.
Saka siya tumalikod at umalis. Saka ko napansin na nakatingin sa akin si Carlo. Nakangiti. "What is it with you and Antigone?" ang bigla niyang tanong. "Ano bang karma ang meron? Yang play na ito sa'yo?" tanong niya. "Ewan ko ba?" ang sagot ko na medyo natatawa. Kahit pa, tumutulo ang luha sa aking mga mata. Lagi na lang akong pinapaiyak ng lecheng dulang ito, sabi ko. Tumayo bigla si Carlo at pumunta sa madilim na bahagi ng wings. Biglang bumaba ang curtains ng stage na siyang nagtakip rito. Nakatago sa mga mapanuring tingin ng kung sino mang maaaring maparaan. Kami na lang ang nandoon sa set ng Antigone. Parang nung 10 taon na ang nakakaraan. Nilapitan ako ni Carlo at marahan akong hinalikan. Tumigil siya sandali at tiningnan ako ng diretso sa mata. Katulad ng dati. Katulad ng nakagawian niyang gawin. Pagod na akong maglakbay, ang bulong niya. Saka ko siya niyakap ng mahigpit. Ginantihan ko ang kanyang mga halik. Bumuhos ang aking pananabik sa aming muling pagtatagpo dito kung saan ay nagsimula ang lahat. Hinalikan ako ni Carlo sa labi, mahigpit, matagal, mapusok sa bawat halik. Ang pakiramdam ko'y mapapatid ang aking hininga. Parang nalulusaw ang buo kong pagkatao. Hinila ko ng aking palad ang kanyang ulo upang idiin pang lalo ang kanyang mga labi sa akin. Para kaming nilalagnat at nagdidilim. Nalasahan ko ang kaunting alat sa kanyang labi. Saka ko napansin na may bahid ito ng dugo. "Sorry," ang bulong niya. Sabay punas ng kanyang daliri sa kaunting dugo na dumadaloy sa isang munting sugat sa aking labi. Sa kanya ako muling hinalikan. Pakiramdam ko ay nalulunod ako ng unti-unti sa kanyang pagkatao. Para kang apoy na nauupos sa kanyang mga halik na dumidilig sa aking init. Parang madudurog ang aking mga buto sa higpit ng kanyang mga yakap. Naramdaman ko na lang ang sarili ko na tahimik na umiiyak habang ang mga kuko sa aking kamay ay bumabaon sa kanyang likuran. "Huwag mo na uli akong iiwan," ang bulong ko sa kanya na nagmamakaawa. "Huwag mo na uli akong iiwan." Napakasarap ng init ng kanyang katawan sa aking balat. Ang kanyang sariwang-sariwang amoy. Ang alat ng kanyang pawis. Habang yakap ko siya ay para akong nagliliyab. Parang natutupo. Hindi na ako umiwas o lumaban nang bahagya niyang kagatin ang aking lieg. Sa wari ko ay biglang nagliyab ang buong paligid at unti-unting tinutupok ng apoy ang kahoy ng set at ang telon. Umikot ang aking paningin habang hinahabol ko ang aking kinakapos na paghinga. Unti-unti akong nanghina habang sa pakiramdam ko naman ay lalong lumalakas sa mga kamay ni Carlo sa bawat halik niya na dumadampi sa aking labi, sa pisngi at sa lieg. Parang lumilipad sa kanya ang lahat ng aking katatagan. Inilapag ako ng tuluyan ni Carlo sa malamig na kahoy na sahig ng tanghalan. Dahil na rin sa pagod ng damdamin ng matagal na panahon ng paghihintay sa katuparan ng sandaling ito, ay tuluyan akong nanghina at napapikit. Naramdaman ko ang pagbaon ng mga ngipin ni Carlo sa aking lieg. Tumulo ang aking luha dahil sa magkahalong hapde at kaligayahan. Maya-maya pa ay bumaba na sa aking dibdib ang nagbabaga niyang labi. Saka ako muling kinagat sa aking kaliwang utong. Naramdaman ko rin
ang dahan-dahang pagpisil ng kanyang palad sa bukol na nasa pagitan ng aking mga hita. Binuksan niya ang zipper ng aking pantalon bago niya tuluyang ipinasok ang kanyang palad sa loob ng aking brief. Angkinin mo ko, ang bulong ko kay Carlo. Isang malalim na buntong hininga ang narinig ko mula sa kanya. Sa aking isipan ay parang nagliwanag. Para bang kahit sandali ay natanaw ng aking paningin ang kaduluduluhan ng kalawakan. Naabot ng aking mga mata ang makukulay na bituin at ang mapaglarong mga kometa. Sa kabilang panig ng santinakpan, dinig na dinig ko ang tibok ng aking puso. Damang-dama ko ang daloy ng aking dugo sa buo kong katawan. Sa ikalawang pagkakataon ay naramdaman kong nagsanib ang pagkatao naming dalawa. Si Carlo at ako ay naging iisa. Will you be my lover? Ang marahas niyang bulong sa aking tenga. Yes, ang sagot ko. Hinalikan niya ako sa labi para akong isang alay na walang laban. Sa katulad niyang waring isang paganong Diyos na pinag-alayan ko ng aking dugo at laman. I love you, ang bulong niya. Sa ganoong ayos ay nakatulog kami doon din sa tanghalang yon kung saan kami unang nagkaroon ng kaligayahan. 10 taon na ang nakakaraan, Papa Dudut. Nasundan pa ang mga mainit na oras sa pagitan namin ni Carlo dahil nagsama na rin kami ng tuluyan. 2 buwan pagkatapos ng tagpong iyon ay sa ibabaw naman ng ibang tanghalan ko nakita si Carlo kasama si Iris sa remake ng sarswelang Pilipinas circa 1907 na sinulat ni Nicanor G. Chongson. To think na noong estudyante pa lamang kami nahirapan siyang kumuha ng mga roles dahil hindi daw siya marunong umarte at ako naman ay talagang tanga kaya hindi ko kinakaya ang trabaho ng isang stage manager. Iba talagang magbiro ang panahon. Pagkatapos ng 3 buwan ay nakaisip kaming mag-ampon. Isang batang babae na pinangalanan naming Antigone. Huwag niyong itanong kung bakit. At nagkasundo kaming sa publiko ang aming pagsasama sa pamamagitan ng isang maliit na ceremony of union. Dumating ang ilang mga tao na naging bahagi ng aming buhay. Mga dating guro at kaklase at mga dating katrabaho. Tumutulo ang luha ko nang basahin ko ang mga pangako ko sa kanya. I am your equal, your partner, and your friend. And though at times I may wear the face of an enemy, never forget the love I have for you. For that love leads me by the hand in all my decisions that concerns you. I'm your twin flame, and I'm completely only in you and through you. And as we face the future and the passing of time and age, I hope to be beside you still when you breathe your very last as your equal, your partner, and your friend. Si Iris ang umawit ng aming wedding song at dahil pang Broadway nga ang talents niya ay pinili niya ang tanging awit na sa tingin daw niya ay bumagay sa aming dalawa. Ang awit ni Christine sa Phantom of the Opera. Ngayon, Papa Dudut, ay masaya kaming namumuhay bilang mag-asawa ni Carlo o hindi naman talaga legal ang kasal namin. Pero kahit papaano, alam namin sa mga sarili namin na nakatali na kami sa isa't isa at sabay naming tutuparin ang mga pangako na binitawan namin noong araw ng aming kasal. Yours truly,
Gael.